Ronda Pilipinas 2013 na naman po ang ating mapapanood dito as we take a look at stage number 3. Ito po ay galing Pagadian all the way up to Iligan City. At Froy, syempre makikita natin papasok na naman tayo sa isang magandang mga scenes. At the same time, syempre painit na painit yung ating laban as medyo nagsistretchy na yung ating mga opisyales dito sa araw na to. Well, we'll be coming from the beautiful city of Pagadian. At nagpapakitang gilas dito yung lalo-lalo na yung mga taga-team Cycle Line Butuan ng Mindanao. At makikita natin na of course yung mga lugar na bagong tatahakin ng ating mga siklista. 137.8 kilometer race po ito ang ating third stage at matatapos po tayo dyan sa binanggit nga ni Froy sa Iligan City. We'll be passing new routes katulad ng mga kabayanan sa Lanao del Norte na first time natin madadaanan. And it will be very exciting para sa mga riders natin maging sa peloton na daanan for the first time itong mga ruta na to. At makikita din po natin yan as the race goes along. This is stage number 3. There goes, makikita natin doon kanina, itong si Valera Bina nakikipagkamay kay Joel Calderon. Maybe trying to psych up each other for this particular lap. Nakita po natin, 6.8 kilometers po yung ating neutral area. Papasok na po tayo ngayon sa ating kilometer 0. Siyempre mga siklista ay tuwan-tuwa na naman at cycling na naman po. Taking center stage here as far as Philippine sports is concerned. This will be a very interesting race dahil mauuna ang akyatin pagkatapos yung mahabang kapatagan na may mga winding na daan. So makikita natin at this kind of terrain, hindi makakalamang ng gusto ang mga mountain climbers, yung mga sprinters natin at yung mga all-rounders, makikita natin kung paano nila kukunin tong lap na ito. Well, yung inisip ko rin, ano, tatanong ko nga sa'yo, para sa mga siklista ba, mas maganda ba, as we take a look at here, the first group, mas maganda pa para sa kanila yung patag muna, tapos pagkatapos nun, yung patapos na nung ating stretch nung ating leg, dun yung paakyat, o mas madali yung, mas malakas pa sila ngayon, akyat na sila ngayon bago yung patag? Well, normally, yung malalakas na siklista, lalo na yung mga mountain climbers, they are waiting for the road to rise up para magkaroon sila ng chance to break away. Now, kung nasa unahan yung bukol, nasa unahan yung bundok, maka-break away man sila, mahaba pa yung tatahakin nila para ipanalo yung lap. So, may chance yung mga nasa ulihan to make a good chase and then habulin sila doon sa pababa at doon sila sa patag abutan. So, makikita natin, this is of course setting the stage for another exciting finish. We've had a great first 2 legs at ngayon po, ito na po yung third leg ng inyong pinanunod ngayon. As usual, Road Bike Philippines ang nagdadala ng trangko, yan si Harvey Zicam at kaagad-agad kinuha ng tiga Cycle Line Butuan ang pangunguna. Well-paved roads yung dadaanan po natin dito sa araw na to. We'll see if our red jersey wearer, Santi Barnechea, could retain the red jersey dahil mahaba ito at mainit ang labanan ngayon. Yun na, kakabagit mo lang sa kanya. He just passed our screens right now. At nakikita natin, kasama siya muna sa peloton at mukhang nagpe-pacing pa siya. At this point of the race, we see number 35. Yan yung si Orly Villanueva ng Nueva Ecija team ng B-Mobile. Well, itong particular lap na ito, makikita natin for the previous laps, puro mga veterano ang kumukuha. We'll see if the veterans will still maintain their dominance over the entire peloton. Yan, nakita po natin JJ Tolentino. Tapos si Mark John Lexer Galedo. At this stage, kita mo, nakangiti pa rin yung ating mga siklista, no? And of course, yung tatlong binanggit mo, pare-pareho mga veterano yun. So, it's still the veterans lording it over sa entire peloton. Is that what you expected na mangyari dito sa stage 3 natin? Well, yung mga nakalipas na ronda, dominated yan ng mga veterano. And ang
purpose nga na Ronda is to develop and discover new talents. So we will see if itong mga bata na kasali dito magpapakitang gilas naman and will show the way dito sa ating mga veterano. Sa tingin mo ba dito sa mga early stages, medyo kumbaga nahihiya pa yung ating mga batang siklista dahil syempre, out of respect, at the same time, ayaw muna na siguro pumukpok dahil they're starting to feel their way around dito lang muna sa Ronda. Diyan mo makikita yung experience. Well, yung mga experienced riders, makikita natin na umpisa pa lang dumidiskarte na. For example, si Santi Barnechea, he is not taking any chances. From the very first lap, pumupwesto na yan. Nagpopondo na ng kalamangan para nang sa ganon, whatever happens sa mga succeeding laps, meron na siyang lamang. Makikita natin yung number 114 ng Cycle Line Butuan. This guy is surprising me kasi bago lang yan. At lagi natin nakikita sa unahan, dalawa lagi yan. Yung number 115 at number 114. Yung number 115, si June Ray Navarra. At yung number 114, si Vicente Bigmar. Parehong bago sa pandiling natin, parehong bagong siklista. Yan ang sinasabi mo. This might be the start of something big para sa ating mga bagong siklista rito. It's now their time to shine. Pero tignan natin, syempre, yung mga veterano, kilala naman natin, hindi naman magpapatalo basta-basta. Makikita natin sila nagdadala ng trangko at lalo na dito sa mga mabibilis na palusong, pinapakita nila na hindi sila pahuhuli sa ating mga veteranong siklista. It's number 114 taking the lead. Now, it's number 88. Number 88, itong ating batang-bata rin na si Butch Ryan Kayubit. Now, we'll see the emergence of very young riders competing against the seasoned veterans. At yan ang sinasabi mo naman talagang that's one of the main reasons kung bakit nandito yung Ronda. At nakikita mo, slowly but surely, parang they're trying to show na talagang may kaya din itong mga batang to na lumaban sa mga veterano. Well, of course, yan ang nais nila ipakita rito. At makikita natin napakabilis ng dalahan. Mabilis ang takbo nito. Hindi bababa ng 40-50 ang average nito dito sa ruta na ito. At yan, nagpupukpukan na naman as we take a look at group number 2 dito sa ating third stage. Now we see rider number 35 bringing up the rear. Number 35 is none other than rider Orly Villanueva. And now, everybody is making an attack. At yan na po, nakita natin, palapit na po tayo sa ating sprint. It's still JJ Tolentino. Si JJ Tolentino playing for 101 YFM of Cebu. Pero originally, yan from the province of Nueva Ecija. Ito na po yung ating peloton. Buong-buo pa rin at napakalaki pa rin ang ating main peloton. Well, ito naman talaga ata ini-expect mo as we take a look at the peloton here once again as we pick up the action dito sa stage 3 na, in the earlier stages, kita mo yung mga iba talaga nagko-conserve pa rin natin ng kanilang energy. Yeah, makikita mo na napakahaba ng ating peloton. Pagka ganyan nababanat yan, ibig sabihin, mabilis ang dalahan. Mabilis ang takbo. Entering one of the towns now, go ahead. Yes, at eto nga, papasok tayo sa town proper, makikita natin na patuloy yung mabilis na pagdadalahan ng trangko at hindi halos nagkakaiwanan itong ating peloton. At maganda talaga tuwing dumadaan tayo sa mga towns, you see the townsfolk tumitigil talaga sa kanilang ginagawa para mapanood yung ating mga siklista na dumaan. Well, sabi ko nga kanina, first time natin dumaan dito sa mga lansangan ng Lanao del Norte at makikita natin excited yung mga tao na makita for the first time in flesh itong ating mga hinahangang siklista. Puro nababasa lang na sa dyaryo. Pero ngayon, katulad nga na sabi mo, ito na, pumupukpok na yung isa. Now we see Asto making a dig. Asto, one of the very exciting young riders na lumalaro dito sa ating Philippine Navy. At yan pa rin po siya as we make that bend. Turning that corner, kita mo talaga ang bilis ng kanyang dala. Well, itong si Asto, tiga-Tarlac yan, pero lumalaro ngayon sa Philippine Navy Standard Insurance. And he is making a lot of contribution dito sa kanilang team as of the moment.
Here they come right around another bend. Pero Ako, makikita lumalapit natin, na yung grupo. mabilis ang paghabol ng grupo dito kay Asto. Sabi lang, sige, nauna ka ng konti, pero ngayon we will also make our move. Ayan po si Asto pa rin. But very closely behind, you can see that big second group. At yan, medyo nag-merge na sila ngayon at nakita mo nahabol na. As we take a look at the time, yung pagkahiwalay ng ating Group 1. Hindi Sa masyadong susunod? malayo at parang abot tanaw lang ang lamang nitong ating lead pack doon sa main peloton. Halos mga ilang segundo lang nga, 30 seconds ka nga lang yung nakasulat doon kanina, doon sa ating board. Kita mo, napalakas pa rin nila. And still going strong here. Madami ang tiga Nueva Ecija. Nakikita rin natin na marami ang miyembro ng team ng Philippine Navy at siyempre yung team ng Mindanao. This time, nagpapakita na yung team ng PLDT Spider. Ngayon kaya magpakita itong mga kabataan na to. Siyempre, yun na inaasahan ng kanilang team as we pass another bend here. Kita natin talaga ibang klase rin yung security natin dito para sa Ronda Pilipinas para siguraduhin talaga na lahat ng mga kailangan ng ating mga siklista nandiyan dyan. Actually, very peaceful naman lahat ng dinadaanan na ronda. If ever we see mga policeman na ganito, yan yung mga tagahanga lang talaga ng karera. Pick up the action here with this group. Nakita mo talaga still going strong. Hataw pa rin yung kanilang pace. Now we see George Oconero over there. And makikita natin na hindi pa rin masyadong nadudurog itong peloton. Everybody is still in contention with this lap. Once again, if you're just joining us, this is stage number 3. Nag-umpisa po tayo sa Pagadian. Matatapos po tayo as we take a look at group number 2 sa Iligan City. Makikita na natin ngayon nagtatrabaho na itong mga tiga team PLDT Spider sa pangunguna ng kanilang team leader na si Julius Bonzo. Of course, kasama niya dito at nakadikit lang sa kanya ang number 45, si Jemico Brioso. Ito yung mga blue-collar worker nitong team ng PLDT Spider. Another long stretch once again as we look at group number 1. Malinis ang kalsada, mapapansin mo, at maganda, konkreto, maganda talagang daanan at maluwag na paglabanan. Makikita natin to number 25 na si Asto. Panay lang ang tutok, pero makikita natin na sa bilis ng dalahan, hindi rin siya kayang iwanan. Nakita nga natin si Asto ang kaninang lumayo dun sa peloton pero naabutan na nga siya. But he's staying in step here with group number 1. These 5 riders are making a coordinated effort na ilayo ang kanilang grupo dito sa main peloton. At nakita natin kanina si as usual, very aggressive rider ng LPGMA, itong si Chris Jowen. At yan na naman binabanggit natin, lahat po ng mga tao na tinitigil talaga yung kanilang ginagawa tuwing dumadaan yung ating mga siklista. 10 kilometers na lang po ang natitira. Buo pa rin ang ating 5-man lead group. Talaga hindi na nahiwalay itong grupo na to, ano? Mukhang sa ginagawa nila, palayo ng palayo ang kanilang grupo dito sa mga sumusunod. At makikita natin, kabilang dito sa grupo na to, si Ronald Duranza, si Chris Joben. Just a while ago, you saw group number 2. Number 57, si Kenneth Solis. At ang number 101 na si Warren Dabadilla na walang kakupas-kupas.
5 kilometro na lang po, nakikita nyo po dun sa karatula natin. And here is the big third group. Well, hindi nagpabaya yung peloton. Nailapit nila at malapit na nilang abutan itong ating lead group. Once again, entering the final 4 kilometers. Pasok na tayo sa siyudad ng Iligan at makikita natin pakapal na ng pakapal ang mga tao. Here's the third group. Coming on strong once again, not too far behind. Very dangerous tong number 101 na si Warren Dabadilla. Lumilibre lang ng sakay at tinitignan lang ang kilos ng mga nauuna sa kanila. Mababasa natin na may binabalak itong Warren Dabadilla pagdating sa finish line. Kumalas bigla itong si Rudy Roque at makikita natin na pinagmamasdan lang ni Kenneth Solis at Ronald Duranza ang nag-iisang si Rudy Roque. At yan, papasok na po tayo sa final 100 kilometers, 100 meters rather. At nag-iisa na lang po siya, papasok na yan. That is the final 100 meters. Ngayon, 50 na lang. Successful ang break nito si Rudy Roque. Sinamantala niya yung pagkalingat nitong si Daniel Asto, Ronald Duranza, at ito si Kenneth Solis. At yan ang sila. Pumupo ko ngayon. Sino ang papasok in second and in third? Final stretch na po para sa kanila rito. Yung apat na siklista, paglalabanan na naman second place. It's Oranza on the right, Kenneth Solis, Oranza, Dabadilla, and Daniel Asto, and Solis in that order. Kaya makikita po natin yan yung replay. Makikita natin kanina. Yun yung breakaway ni Rudy Roque na napansin natin kanina nung naghiwalay itong ating first group. Talaga nauna na talaga siya. At mapapansin mo, itong si Kenneth Solis nakatingin lang at maging si Ronald Oranza nag-iintay dito kay Daniel Asto na gumawa ng kilos. At ito namang nahuhuli na si Warren Dabadilla kontento lang na pinanonood yung kanyang mga kasama. Kaya tagumpay na nakapag-breakaway itong ating si Rudy Roque. Batang-bata yan, Rudy Roque. At makikita natin na for the first time dito sa Ronda 2013, lumabas na ang mga bata. Nabigla ba siya na talagang there was no challenge from the other four? Well, that is a good move. Sa mga ganyan na isang grupo, you have to take your chances. He took his chance, hindi kumilos yung mga kasama niya, he was able to distance himself, ayan ang resulta. So ngayon, nangyari na lang, naiwan niya itong apat na to para talagang lumaban lang para sa second. At tuwan-tuwa mga tao ng Iligan na makita itong apat na siklista natin naglalabanan sa sprint at ipinakita ni Ronald Duranza kung gaano siya kagaling sa sprint. That's the townsfolk that have stopped their daily duties para lang po suportahan ang Ronda Pilipinas 2013. Nagpapasalamat po kami sa inyo lahat sa inyong pagsuporta nyo. You can see there all ages, lalaki, babae, talagang tuwan-tuwa na nandito yung ating karera. Ngayon we were going to be moving on to the awarding ceremonies in just a little bit. Unahin muna natin po ang ating third placer na si Warren Dabadilla. Warren Dabadilla, walang kakupas-kupas, dating tour champion way back in 1998, still pedaling very strong. In second place, Ronald Oranza naman. Makikita natin, kukunin niya yung kanyang medalya. Saka syempre, bibigay din natin sa kanya yung kanyang cheque mamaya-maya. Medal first before anything else. This is the picture of a young rider. At yan na po, Rudy Roque. Great breakaway yung kanyang pinakita kanina. And he will pick up the gold here. First place in stage number 3. Rudy Roque, Bataan native, pride of Bataan, taking the lap in this beautiful city of Iligan. Yan na rin po yung kanilang mga respective checks na iuwi. 50, 25, and 15 respectively. Because of his spectacular win, itong sa ating si Rudy Roque ang nagsusuot ngayon ng ating MVP Sports Foundation yellow jersey. At itong white jersey, Jim Bay. Suot ng ating LPGMA, kakampi ni Rudy Roque na si Iris Valenzuela. Ang total blue, Road Bike Philippines, Erickson Oboza. At itong ating siyempre inaabangan na red jersey,
Si Santi Barnechea, although finishing only 47th dito sa third group, still maintained the LBC red jersey. Yan na po yung ating mga nagwagi dito sa ating third stage, starting all the way from Pagadian. Natapos po tayo dito sa Iligan City. Napakaganda po rito. Napakaraming mga tao na bumiyahe po rito. Of course, nakikita natin, tuwan-tuwa yung mga tao na nandito yung ating mga siklista. We say bye-bye for now. We'll see you in stage number 4. Welcome to Iligan Ronda Pilipinas!